Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, ay malapit nang magbalik itong February ay magbabalik na po sa Kongreso. Etong si Congressman Kiko Miao Miao. No, subalit datapwat mga kababayan, ang mga kasamahan niya sa Kongreso ay umapila. At dati pa niya mga kapartido ang nagsasabi ay ayaw na sa kanya. Mga kababayan, at ito pa nga ay minungkahi nila na dapat daw ay magpatingin muna kung may tama itong si Kiko Barsaga bago bumalik sa kamera. Walang iya mga ka-GP Natics. Well, tama nga naman, di ba? Baka naman kasi kapag halimbawa bumalik itong si Kiko, dahil ngayon pa lang, hindi pa nga nakakabalik, matitindi pa rin yung kanyang mga paratang. Marami pa rin mga fake news. 'Di ba? Matapos manahimik nitong si Congressman Leandro Libiste, ito na naman si Kiko Barsaga nagbabalik. 'Di ba? Kahit kay Ombudsman Boying mas may alam pa sa kanya. Isa pang baliw si Mahumiyaw. Ayan, mga ka-GP Natics, ito ayon po dito sa balita na to. Yung mga NUP members, particular na sa pamumuno nitong si Ronnie Puno, Congressman Ronnie Puno, mga kababayan, ay sila po yung mga nagsasabi na dapat bago bumalik itong si Kiko Barsaga, ay dapat magpatingin muna mga ka-GP Natics. Malala na talaga, no? Dahil wala nang naniniwala dito. Pero inyo nga naman kasi, ang daming mga pahayag, ang daming mga pinagsasabi nitong taong ito. Kaya tuloy yung mga kasamahan nila ay ayaw na magtiwala sa kanya. 'Di ba? Ito po yung pahayag na yan, oh. Sorry. So, ayon dito sa pahayag mga kababayan sa ABS-CBN, NUP asked House Ethics Panel to require Barsaga fitness test before resuming legislative duties. So, sabi sa kanya, ay patingnan muna itong si Kiko Barsaga kung siya ba ay fit nang makabalik sa Kongreso. Biruin nyo mga kababayan, parang talagang parang yung utak dispalinghado, no? Talagang kailangan masubukan muna kung ito ba talaga ay nagpa-function ng tama. Sabi dito, the NUP members who filed an ethics complaint against Barsaga earlier, nako, mga ka-GP Natics, yung NUP members pala na nag-file ng ethics complaint against Barsaga, kasi nga dating member dyan si Kiko Barsaga ng NUP, di ba? Pero mga kababayan, mukhang mukhang sinipa na to sa NUP. Kasi nakalagay na dito former. So filed a manifestation and motion through council before the House Committee on Ethics and Privilege on Thursday, December 8, asking the panel to require a comprehensive fitness determination before Barsaga can return to his legislative functions. So naninigurado talaga sila na comprehensive na yung pag-uutak, di ba? Mga kababayan, kung fit na ba talaga, kung ayos na ba talaga, etong si wala bang problema sa pag-iisip. Baka, din to ha, nagkasakit din ng malaria to. The complainants clarified that the filing does not seek for another penalty but invokes the committee's supervisory and fact-finding jurisdiction to ensure that institutional safeguards are in place before a member who receive a disciplinary sanction can return to legislative work. Yes, indeed. Mga kababayan, ako naman ay naniniwala, no? Nakikita ko naman na hindi ito political. Ang tinitingnan nila dito ay masiguro na ang isang tao ay incapacitated or capacitated rather doon sa kanyang legislative works. Alam naman natin na ang isang legislative function, mga kababayan, or legislative works, mabusisi yan.
'Di ba? Alam natin na dapat nasa matinong pag-iisip ang isang tao na gagawa ng batas. Dahil baka mamaya, ang isang tao na kapag halimbawa binigyan nila ng pagkakataon na makabalik dyan tapos sintu-sintu pala, masira yung institusyon. Masira yung kinabibilangan nila. Baka imbis na makatulong, makasagabal ba? At magkaroon pa ng malaking problema. 'Di ba? Oh. Sabi dito mga kababayan, they cited his alleged mockery and vilification of the late Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop statements supposedly ridiculing tributes offered to Acop and what they describe as objectifying remarks involving women, among others. The motion is anchored on the House constitutional authority to discipline its members and under Article 6, Section 16, 3 of the Constitution and on the committee's continuing jurisdiction over matters affecting conduct, dignity, and institutional integrity under the House rules. The statements read, adding that their concern stems from the necessity to maintain the House standards which makes it an institution worthy of public respect. Katulad nga nung nangyari mga kababayan, binabanggit dito, nung mga member ng NUP, yung mga pahayag din nitong si Kiko Barsaga with regards dito kay late Congressman Romeo Acop na sinasabi niya, yan daw ay hindi po dahilan ang pagkamatay mo. Di ba sabi niya ganon? Hindi dahilan ang pagkamatay mo. Ikaw ay mananagot pa rin, sabi niya ganon, doon sa kasalanan mo at pagkakadawit sa flood control. Sinasabi niya. Gayong wala naman po siyang pinapakita na basehan, wala rin po siyang hawak na dokumento. Ano lang sila, ito mga to pare-parehas ng mga binabanggit nitong sila Congressman Libiste. Magbintang lang, magpangalan lang, 'di ba? Magmak lang. Ganun ang gustong-gusto nila ito yun, sabi niya ganun, Barsaga posted statements on December 2025 against Acop following the Antipolo lawmaker's death, claiming he is now in hell. And his death will supposedly not stop the investigation into Acop's alleged involvement in flood control scandal. Iniisip ko nga, sabi kong ganun, wala naman akong naririnig na yung pangalan ni Congressman Romeo Acop include dun sa flood control scandal. Diba? Pero ayon kay Barsaga, meron daw. At hindi daw yun makakapagpatigil sa investigasyon. Inahanap ko nga yung balita, may pangalan ba si Romeo Acop? Na siya ay may kinalaman sa flood control scandal? I never heard his name that has been mentioned. Diba? Oy, Tita Karks, maraming salamat. Sabi ni Tita Carclea, welcome back my favorite nephew and Nancy. Love you. Shout out cheesemakers and all viewers. Antok pa ako ha. Ha. Just wanted to say hi, back to sleep muna. Okay? Sleep well. Thank you so much. Salamat sa biyaya. Ang aga ng biyaya, no? Ang aga ng biyaya. Wala pang Pasko ulit. Ito pa sabi dito, Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for his involvement in the flood control corruption. Sabi niya ganoon, mga kababayan, unang-una, paano iimbestigahan ang isang tao kung wala naman pong resolution na ipinasa ang isang member ng Congress? 'Di ba? Para imbestigahan yung kapwa nila kongresista. Ano yun? Mga kababayan, basta na lang magki-claim, basta na lang magsasalita, basta na lang magbibintang. Yan palagay ko.
Hindi dapat magpatuloy pa ang isang taong ganito. Sana nga, matuluyan na eh. Would you agree mga kababayan na dapat itong si Kiko Barsaga hindi na makabalik sa Kongreso? Diba? O, sabi ni Silvia Latorre, dapat idimanda na ng pamilya ni Kong Akop yung hayop na Barsaga na yan. I totally agree. Dapat gumawa sila ng aksyon sa bagay na to. Diba? Oo. Sabi ni Tita Josephine, pag-uwi ko, biyaya ako sa iyo, GP. Salamat, Tita. No? Thank you so much. Pero, alam mo, makita ka lang namin, okay na kami doon. Hindi ako after doon sa regalo or bigay-bigay. Pero, syempre, pag ito ay galing sa puso, di ba, mahirap naman tanggihan. Oh. Host elected si Kong Meow Meow. Oo. Tama ka naman, Argo. Elected nga si Kong Meow Meow. Pero, mga kababayan, kung elected nga yung isang tao na yan, di ba? Pwede naman din. Kahit elected, pwede naman mapaalis yan eh. Dahil sa kanyang kabastusan, dahil sa kanyang mga pinagsasabi na wala namang kapararakan, wala namang ebidensya. Di ba? Ikaw ba, gugustuhin mo pa na magpatuloy ang isang tao na magpangalan na lang nang wala namang binibitawang kahit anong dokumento? 'Di ba? Panggugulo lang yung ginagawa nitong taong ito eh. Halatang halata na walang gagawing maganda. Oh. Shoutout Mike Lumehok. Salamat, Tita Josephine. Oh, ito pa. Sabi rito, mali si Congressman Libiste. Hindi lahat ng congressman may 2M Christmas bonus. Ako ay wala dahil suspended. At si Congressman Akop wala dahil nasa impyerno. Parang gago o gago. Diba? Mga kababayan. At alam naman natin yung 2 million na sinasabing Christmas bonus. Napahiya na dyan si Congressman Libiste. Diba? Yan pala ay expenditure ng opisina ng bawat kongresista. Pinapasahod para sa kanilang mga tao. Hindi po yan basta-basta, mga kababayan, mapupunta sa bulsa ng kongresista. Oh. At yan ay hindi lang nangyari ngayon. Hindi lang yan nangyari ngayong administrasyon. Yan ay nangyayari na way back before pa. 'Di ba? Matagal na panahon na. Oh. JNK, I know talaga ikaw ang favorite vlogger ni Sis Josie. Walang biro yan. Hindi. Ang alam ko si Top 1. Di ba, Tita Josephine, si Top 1? Argo, hindi regalo yun, pasalubong. Love ko yung mag-asawa ni GP at Nancy, mabait yung mag-asawa na yan. Uy. Back to sleep muna. Kaya tumahimik si Libiste ngayon. Oh, di ba? Napahiya siya ng gusto dun eh. Kasi nga, mga kababayan, pretentious. Sobrang advanced mag-isip. Mali-mali naman yung mga sinasabi. Oh, biglang bawi niya. Sabi niya, hindi naman hindi naman masama yan. Hindi ko naman pinapatanggal yan. Ang gusto ko lang maging transparent sila. Aray ko! Matagal na yan eh. Di ba? At hindi naman pala sa bulsa nila napupunta. Pasahod sa mga tao dun sa opisina. Oh. Hi sir, Mark Andrew Dalupang, shoutout po. So ayan mga kababayan, dapat talaga lahat, hindi lang dapat si Kiko Barsaga. Dapat nga lahat ng mga kongresista natin bago iupo o kaya naman ay bago pa lang sila mag-file ng certificate of candidacy, 'di ba? Dapat ay tingnan na muna o tingnan talaga kung ito ba ay matino? Yung mga utak ba nito ay maayos? Wala bang tornilyo na nawawala? Wala bang tornilyo na nalaglag? Baka mamaya yung mga tornilyo, mga kababayan, ay maluwag-luwag na. Diba? Bakit? Tingnan natin. Biruin nyo Yung iba nga dyan, maayos yung tornilyo. Oh, pero wala naman
wala namang silbi. Simpleng parliamentary procedure. Hanggang ngayon, 3 taon, mag-4 na taon na, hindi pa rin nakukumpleto, hindi pa rin po, tawag dito, na perfect. Oh. GP ang silibiste, itsura pa lang wala na sa hulog, napansin mo ba? May paiyak-iyak pangangamag eh. Diba? Ay, Ma'am Jenny Ramos. GP, ikaw nakita kong personal si Top 1, hindi pa kaya mas kilala kita. Uy, salamat. Maluwag na, kinakalawang pa, no? Oh. Dapat tingnan mabuti kung may sayad o wala. Mahirap kasi tayong magtiwala, mga kababayan, kasi nga itong mga to, nakikita natin, di ba? Alam naman natin na mayroong political dynasty. Oh. Yung mga pamilya ng mga yan, katulad yan, si Kiko Barsaga, mga kababayan, o ano rin yan, yan ay produkto rin ng political dynasty. Oh, kaya nanalo. Meron pa nga nagbalita sa akin dyan, hinggil doon sa kanila, sabi nila, di ba, kung meow-meow yan. Oh, sabi, nakilala daw siya sa pag-aalaga sa pusa, advocacy sa pusa. May nagsabi nga sa akin, taga Cavite, taga doon sa kanila. Mga kababayan, naniniwala ka dyan na mahal niya ng pusa? Ba't yung mga pusa dito sa kanila? Oh, wala nang makain. Kung totoo nga advocacy nila yung pag-aalaga ng pusa, dapat siya mismo, dun sa lugar niya, siya mismo ang nangangalaga sa mga pusa. Gagala-gala yung mga pusa dyan, walang makain. Oh. Dapat may psycho test. Evening Idol, shout out, ilang araw kang nawala, scroll ako ng scroll, kahapon ka lang nag-umpisa sa ere. Oo nga po, Sir Ricardo Hesuro. Nung nasa probinsya kasi ako, di ba nagpunta kami ng tawag dito ng beach. Tapos nung pagka-uwi namin, hindi ako makakonek ng internet. Yung pala yung access point namin nasira. Tinamaan ng puno ng mangga. Hindi namin makita-kita kung ano yung problema. Basta hindi kami makakonek ng diretso. Hindi ako makapag-live. So, nagpatawag kami ng schedule. Alam nyo, nung nag-schedule yung technician, January na. Paalis na kami. January 2 na ata yun. January 2, tapos, na-figure out kung ano yung problema. Nung na-figure out, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabitan. Kararating pa lang nung access point ngayon. Kasi ako nang umorder mismo sa Shopee. Bukas pa lang ikakabit yung access point. So, bukas pa lang magkaka-internet doon ng matino. Sa GP asset ng mga didilis yan, huwag pigilan. Sino ba si Argo? Love ko yan si Argo kahit ganyan yan. No. Bakit ba sa gusto ko bigyan si Top 1 eh? Nag-aaway na naman si Tita Josephine tapos si Top 1 at si Argo pala. Kung meron sa Kon Meow Meow, meron din Kon Aw Aw. Lahi silang pets. Sino si Kong Aw Aw? Si Marcoleta. Walang iya. Pero nananahimik ngayon yun. Parang mga kababayan, parang pitbull na nilagyan ng ng yun sa muka? Yun sa bibig? Nakalagay na ganun? Ano tawag dun, Mang? Ha? Hindi, tapahoho sa mata yun eh. Tapon, hindi tapon. Basta may busal sa busal. Hindi nagsasalita ngayon si Marcoleta, wala akong naririnig. Tahimik. Oh. Ay, nako.
Okay? So ayan mga ka-GP Natics, hanggang dito na lamang po at talagang nakadalawang oras naman na tayo. Siguro wala nang wala nang aangal. Baka sabihin ng iba, nubitin kami. Wala naman kasi talaga masyadong balita ngayon eh. Yung mga balita nga natin mga yun, kung tutusin mga kababayan, mga na to eh. Di ba? Pinagsawaan nyo na sa ibang mga vlogger. Kaya lang, syempre kailangan ulit tayo, maging active ulit tayo sa social media. No, maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. Talagang sobrang nag-enjoy ako ngayong gabing ito Na talagang kahit konti lang tayo, nandito talaga kayo. Talagang sinamahan nyo ako sa loob ng 2 oras. Maraming salamat at magkita-kita po muli tayo bukas. Hindi bukas ng umaga, bukas po. Okay? Thank you so much once again guys. Good evening and good night. I love you all. Bye!